Ano ba epekto nitong ano? Kasi yung isang bloke dyan sa House of Representatives, nagte-threaten na sasali sa minority at hindi raw sila satisfied. No? Merong dissatisfaction ito National Unity Party dito sa speakership ni Boji D. Although ang daming sinabi pa ni Congressman Ronnie Puno, kaibigan ko yan, pamilya niyan eh. Tatay niya, mga D, mga idol kayo, di ba ganun? Parang, Pero hindi ano, siya satisfied, okay? Ano ba implication niyan dito sa isa sa mga pinakamalaking issues na kailangan desisyonan ng mga congressman, which is of parang course the ako, impeachment complaint. pag tinawag ako ni Alan Herman na, "Uy, kaibigan ko yan, believe kami dyan." Medyo dapat kabahan na ako. Pag ganun eh. Parang Parang ganun ano lang ba? siguro ni Puno, di ba? Parang buwelo na para itulak ka sa bangin, di ba? Ah, Doon nagsimula. parang pinapalambot ng konti bago Oo, itulak. kaibigan ko yan. Ganyan. Tapos bigla Mm. itutulak. No? Well, Mm. a month ago, sinabi na ng NUP yan, kung maalala nyo. Di Yeah. ba? Hindi kami sasama sa impeachment kung walang bagong ebidensya. Tapos binakpedal nila ng kaunti. Pababayaan namin ang ibang individual members na magpasya based on their conscience. O, di ba? May conscience, di ba? Oo, believe ka, di ba? Conscience ang batayan ng pagboto. Tapos, after couple of weeks, ganito na naman. At ngayon, medyo galit. Medyo galit, no? Yung kanilang statement na hindi lang sila hindi interesado o hindi boboto sa impeachment, baka sumama pa kami sa minority. So, ano ba yung pinanggagalingan nila mga hugot, no? Siyempre, hindi ko naman kayang i-represent sila, no? Dahil hindi naman ako papansinin ng mga yan. Pero yung konteksto niyan, una, may bago ng leader yung NUP. Dati si Congressman El Rey Villafuerte. Ngayon, si Ronnie Puno na, no? Ano bang position niya kay GMA dati? DILG, di ba? DILG, no? The third highest sa gobyerno ni GMA. Tapos kundi niyan, Kilala siya sa political strategy and operations, di ba? Oo, marami pa yung naging posisyon. Very close siyang kay GMA, no? Kaya ayun, hindi yan basta-basta. Pero ngayon, as head ng NUP, na isa sa pinaka-importanting partido dito sa Kongreso, ay siyempre may weight yung sasabihin niya. Pag sinabi niya na hindi na kami boboto sa impeachment, medyo yung iba baka mag-alinlangan, no? Ikalawa, yung banat niya kay Speaker, baka yung iba mag-alinlangan din. Nasasama na daw siya sa minority. Baka yung kanyang ibig sabihin ay hindi naman talaga isasama sa minority. Baka ang ibig niya sabihin, sumama na kayo sa amin para palitan yung speaker. Or else, sasama kami sa minority. Ha? Diba? Ganun ba yun? Oo. Grabe naman. Puro Mahirap dyan naman basahin nun. Pero medyo masama rin ang yata ang loob nila dahil sinabi naman niya sa kanyang press con, parang hindi sila siniseryoso, hindi sila nabibigyan ng halaga na dapat they deserve, no? Yung halaga na that they deserve. Dahil in terms of mga projects, inamin naman niya, yung kanilang mga district representative ay parang nanganganib o kaya ay alinlangan yung mga perks at yung mga proyekto na dapat nakukuha sa kanilang mga distrito. Diba? Kasi raw, nakalagay for later release. Yes. Tapos yung ibang mga partido, parang mas mabilis ang benepisyo at saka mga perks at mas marami. No? Alam naman natin, hindi naman ganun karami ang significant parties dyan. Nandiyan ang Nationalista Party, no? Diyan ang NPC, Nationalist People's Coalition. Nandiyan ang Lakas, NUCD Party. Nandiyan ang Partido Federal ng Presidential Son, no, etc. Malamang yun ang kanyang mga pinapatamaan dito. Sila, siyempre, alam naman nila gano'n sila ka-importante, tapos ganyan pa yung trato sa kanila. Siyempre, magte-threaten din sila. No? Hindi necessarily na automatically ay gagawin nila yung sinabi nila. Pwede yung kanyan. Bahagi ng negosasyon na kabisado naman ng host. No? Yung ganyang klaseng mga style. Wala akong alam sa ganyan, Sen. Napaka-naive ko mag-isip sa ganyan. I always presume and look for the inherent goodness in people. Para kasi Anne Frank, mababait talaga sila. So, anong gusto nila mangyari? Ano ba to? Nagpapayami? Panahon ng nego ngayon dahil may impeachment na nakasalang.
Merong anti-corruption scandal na unprecedented. Tapos meron pang nakaamba na economic crisis. Ibig sabihin, kailangan ng support ng all, no? Kung hindi ay kung lilipat kami, delikado kayo dahil nga napakatindi ng confluence of events ngayon. So how should the administration, the ruling coalition handle this? Well, tingin ko, as we speak, may mga backdoor na ng mga usapan. No? As we speak, may mga negosasyon na nangyayari. Dahil ginawa na nilang public Ibig sabihin, hindi gumana in private. Hindi gumana sa backdoor negotiations. So, ginawa nilang public. So, mangyayari ngayon yan, balik uli sa backdoor. Balik uli sa tahimik. Diba? So, tingin ko, yun ang nangyayari ngayon. At malalaman natin siguro next week, kung ano yung resulta, no? Baka magbago na naman sila ng tono, no? Baka magbago na naman sila ng kwan, or baka pangatawanan na nila yung sinabi nila today. No? So basically, ano yung epekto dito sa impeachment, 'di ba? Sa doon muna, no? Kasi alam natin maraming mga priorities ang dapat isulong itong administrasyon. Lalo na nakaamba nga yung krisis na binabanggit ninyo. So the administration would really need the support of the House of Representatives in this regard. Pero dito muna sa impeachment, no? Mukha bang mas kumirap yung prospect na ma-impeach muli ang Vice President because of this? Tingin ko the adults in the room, no, will start talking to each other, no? At eventually magka-arrive yan at an agreement. Dahil itong impeachment mahalaga. Dahil ang una, suportado na ng isang co-equal branch na hindi nagbibigay ng pressure sa House. Hindi nagbibigay pero in principle, suportado na nila yung impeachment. Diba? So, tingin ko, yung adults in the room, yung mga principals will be talking to each other. Batay dyan. Dahil mapapasama ang gobyerno kahit sila ay co-equal branch. Mapapasama ang Malacanang. Mapapasama ang presidente kung mag-fail itong impeachment. Talagang magiging mabilis na lame duck siya. At hindi lang dahil sa raragasa si Sara papuntang 2028, kundi talaga magiging lame duck siya na hindi niya kayang makakuha man lang ng 1/3 sa House. Grabe naman yung mga sinasabi ninyo. Grabe naman, no? So, magpupull sila. They won't pull any punches para matuloy ito. At least sa House, ibang usapin pa sa Senado. Ibang usapin pa. Kaya tingin ko eventually matutuloy naman ito. Matutuloy. Pero syempre, mas mahirap, no? Dahil mas maraming moving parts ngayon kumpara last time. Ibig mo sabihin, mas maraming hinihingi? Yung ibig mo sabihin? Wala ko sinabing gano'n. Parang gano'n Parang gano'n yung ibig mo sabihin Don't feed me with words. Bago yan, Kasi sinasabi ni palagi, don't put words into my mouth. Sinabing moving parts